Hello, Karowalas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Kamusta kayong lahat? At eto na, meron na ako ngayong i-versus. Diba masyadong maugo ngayon ang babalita-balita na ang mga overage, mga transgender, at saka married woman ay talagang hindi mananalo sa Miss Universe competition. Ngayon, meron tayong mga overage girl dito. Chris Tiffany Hanson ng Cebu and Christy McGarry ng Taguig. Sino ang kakabog at sino ang maliligwak or dalawa ba, possible na dalawa sila ang maliligwak. Yes, kumusta kayong lahat? At syempre bago muna ang lahat natin pag-usapan yung mga bases natin tungkol sa dalawang ito ay una nating eksena na itong dalawang nito ay Binibining Pilipinas alumni, Binibining Pilipinas Queen, Christy McGarry, Binibining Pilipinas Intercontinental 2015, and Chris Tiffany Hanson is Binibining Pilipinas Intercontinental 2014. Pagkatapos si Miss Chris Tiffany Hanson nag-compete sa Miss Intercontinental sa Miss Intercontinental nga. And then, nag-play siya ng second runner-up. At syempre, itong si Miss Christy McGarry ay nag-compete din again sa Miss Intercontinental for a second time around. At nag-play siya as first runner-up. So, may karapatan nga ba silang mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant? Para sa akin, wala na. Hindi dahil sa overage na sila. I think, hindi nga nila ipanalo ang Pilipinas doon sa Miss Intercontinental na mababang uring pageant lang yun. Dito pa kayo sa Miss Universe. Pero, nandun pa rin ako sa part na quality girls sila. Ibang contest ang Intercontinental. Malay mo, destiny nila ang mag-Miss Universe. Pero, dahil sa mga ugong-ugong at bali-balita na hindi naman mananalo ang mga overage, ang mga transgender at mga married women, ay wala na rin talaga silang pag-asa. So dito sa Miss Universe Philippines, may pag-asa ba sila manalo? I think wala din. Ang pinakabongga nilang makuha, first runner-up. Happy first runner-up dito sa dalawang ito. I think hindi na rin sila makakaabot. Ang malungkot na paano, mukhang hindi na sila paabutin sa top 5. Di ba? Charot lang. Syempre, nandun pa rin yung nandun pa rin yung hope ko na hopefully paabutin pa rin sila sa top 5 at makipagbardagulan doon talaga din sa top 5 kasi deserve naman ng dalawang ito. To be honest. Charot. Okay, pag-usapan na natin yung mga dapat nilang kung saan sila magaling. Stage presence. Sino ang bongga sa stage presence sa kanilang dalawa? Chris Tiffany Hanson or Christy McGarry? I think sa height pa lang ni Christy McGarry ay talagang towering. Talagang yung stage presence niya yung nag-uumapa when it comes sa height. Pero paglakarin mo to, puryagaba. But, merong ibang kakaibang ino-offer naman si Chris Tiffany Hanson, which is yung beauty niya na nakakaloka na hindi pwedeng ligwakin kasi nga pag tinitigan mo si Chris Tiffany Hanson, ang fresh, ang ganda, amazing. Next, backstory. Ayun, lang naman silang magandang backstory. Puro na naman sila pabebe, puro sila ng mga paalta, puro lang sila, basta wala silang ganap sa mundo. Meron naman, pero hindi na hina-highlights kasi hindi masyadong importante. Kasi wala nga silang backstory na ipapakita. Next, pasarela. Ito, makakaloka. Kung pasarela pag-uusapan, mukhang lamang itong si Chris Tiffany Hanson. Diba? Kasi, to be honest, matino yung pasarela niya. Hindi puchu-puchu, hindi OA, and then sabihin na natin na sa edad, wala na rin yung masyadong balance niya when it comes sa pasarela. But still, isa din siya sa maayos ang pasarela. Itong si Christy McGarry, yung pasarela niya, puryagaba.
Nakita naman ninyo ang ebidensya, muntik na siyang tumupi at sumubsob sa mga pasarel, paikot-ikot niya. Ewan ko sa kanya neto kung nagpa-practice ba talaga to or talaga bet-betan niya lang sumali sa Miss Universe Philippines kasi may pera siya. Ganon. Kasi hindi mo naman nakikita na in the fighting form siya eh. Hindi mo siya nakikita na laban na laban. Ang nakikita mo sa kanya, nakikita niyo ako dito, gaganda ako. Parang ganun lang yung eksena niya. Parang hindi ko naman nakikita na lumalaban siya ng bonggang-bongga dito. Pasasarali, paglakarin mo Diyos ko, puryagaba. Puryagaba sa pasarela mo. Com skills! Dito naman lamang si Christy McGarry. To be honest, yung com skills niya talaga, bratatatatatatat, yung bunganga is amazing. Ang gaganda ng mga words na lumalabas sa bunganga niya. Ang gaganda ng mga naiisip niyang mga salita. Pero hindi niya naiisip din na hindi kami nakakaintindi. Hindi rin niya naiisip na kailangan pa ng dictionary o encyclopedia or world almanac para malaman namin kung ang pinagsasabi niya. In short, hindi relatable. Hindi siya naiintindihan ng karamihan. Yung nakakaintindi lang sa kanya, yung kapwa niya alta. Kung naiintindihan ko naman yung sinasabi niya, kailangan ko muna pa julit-julitin. Ano ba yung sinabi? Mga ganun. Sabihin na ninyong mahina yung pang-unawa ko or mahina ako. Pero sa totoo lang, hindi ako nakaka-relate sa kanya. Kasi marami namang nag-i-Englishan na ang sarap-sarap pakinggan sa tenga at saka ang sarap-sarap ng mga sinasabi kasi nakaka-relate ka ng bonggang-bongga. Itong si Christy McGarry, ewan ko sa kanya, ayaw niyang mag-adjust. By the way, Chris Tiffany Hanson, okay naman nakakapag-salita naman ng bonggang-bongga, may laman ng konting malaman, but may laman siya, pero alam mo yun, yung hesitation, yung nag-hold back siya when it comes sa magsalita siya. Parang hindi siya sure sa mga pinagsasabi niya. Ayun lang naman ang aking reklamo sa dalawang ito. Experience. Of course, sabihin na natin silang may pinakabonggang experience dito sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines ngayong 2024. Sila talagang dalawa ang nangunguna sa experience lang. Wala nang kakabog, sila na. Diba? Compete nationally, compete locally, compete internationally. Lahat kinumpit. Tapos bumalik pa si Christy Hanson sa Miss Universe Cebu para mag-compete, para lang mag-represent ng Cebu. But, hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita yung experience na sinasabi. Hindi ko nakikita yung give na give, pack na pack yung eksena nila. Para silang basta lumaban lang. Wala akong nakikita talagang eagerness, determination para manalo ng corona. Then, beauty. To be honest, I like yung beauty ni Christy Hanson more than kay Christy McGarry. But, I love the color of Christy McGarry more than dun kay Christy Hanson. Hindi ko alam kung anong. Siyempre, subjective naman yung beauty. Iba yung paningin nyo, iba yung paningin ko, iba yung paningin ng lahat. When it comes to But, mas maganda sa akin itong si Christy Hanson over Christy McGarry. Pero hindi na naman natin pagkakaila na ibang ino-offer din ng meron ang Christy McGarry. Pang-universal nga ba? I think so, yes. Pang-universal din naman. May factor lang itong si, ano ba tawag dito? Christy Hanson, siguro pag internationally, kasi magkakahawigan lang din naman sila doon. Unlike dito kay Christy McGarry na may halong kayumanggi ang kulay, dugo, charot lang. Ganyan. Kaya medyo angat-angat siya doon when it comes sa beauty, when it comes kung doon gaganapin. Kung dito, Christy Hanson talagang pipiliin ko. And yun yung mga aspeto na kailangan nilang punan. Ang personality, kaloka. Actually, nakita ko na silang dalawa din. Same din nung 2014, nung 2015 din naman si Christy McGarry. Tapos nung 2015 nakita din si Christy Hanson. Sakto lang, wala naman ako something wow! Walang gano'n akong epekto sa kanila nung nakita ko sila in person. So, ayun, dapat ba silang ipadala or dapat ba silang manalo sa Miss Universe Philippines? For me, hindi na. Marami diyang bata, marami diyang mas qualified, mas marami diyang bongga kaysa sa kanilang dalawa. Magiging honest lang ako ha. Pero kung bakit hindi, kung gusto ng organization, o diba? Pero naka-mindset na dapat yung organization na pag dalawang ito ang pinadala mo sa Miss Universe, first runner-up lang ang pinakamataas ng
na makukuha. Kasi nga, dahil sa no age limit na yun ay hindi naman sila mananalo. Yun ang sabi ni Kun An ng cheap na Kun An. So, para sa akin, wag na. Bigyan na lang sila ng career dito sa Pilipinas. Kasi magsasayang lang tayo ng kandidata kung sila lang naman ipapadala na walang chance manalo. Sabihin man natin, lahat namang ipapadala, walang chance kasi si Kun An ang namumuno. Hindi natin alam. At least pasok sa banga. At least nagpadala tayo ng pasok sa banga at hindi tayo nagpadala ng mga ayaw nila na hindi naman nila ipapanalo. Ganon! So, ayun ang aking masasabi dito sa dalawang ito. So, better luck na lang. Better luck next time. No, walang better luck next time. Good luck na lang. Good luck na lang sa kanilang dalawa. Hopefully, yumabong pa ang inyong karera. At syempre, kailangan makahanap kayo ng modeling agency na talagang makakadiscover ulit sa inyo at magtiwala. Ayan lang ang aking wish sa dalawang ito. Pero for sure, walang mananalo sa kanilang dalawa. For me. For me ha. For me. Bahala kayo dyan. Kung gusto niyo manalo, comment down below. Kung ayaw mo rin, comment down below. Doon. Yan. Yan ang aking vlog for today. Maraming salamat. This has been Gay Salortega. Hanggang sa muli po. Paalam.